Ngayon, eto ngayon, nagkakandara pa sila. Hindi sila makapuntos kay Alan Peter Cayetano. Oo. O, kaya ngayon, ito si Alan Peter Cayetano, may sinabi na naman kasi matindi na naman yung mga binitawang salita ni Alan Peter Cayetano. Panoorin natin, tapos panoorin din natin yung yung pag-iyak nito ni Ping Lacson, ha. O, ito i-play natin mga bossing. Ayan, ha. I-play natin, ha. O, sige, pasok Alan Peter Cayetano, asarin mo ang mga hudas. Concerns ni Chief Prosecutor or Chief Persecutor Ping Lacson kasi trabaho na daw niya po ngayon na habulin ng mga senador. Sabagay, dito po bago yung sinabi niya kanina kasi ginawa niya na to kay Chis Escudero, ginawa na kay Joel Villanueva, ginawa na kay Jingo Estrada, ginawa na kay Senator Marcoleta, ginawa niya to kay Erwin Tulfo except na tumampi kaagad sa kanya. Ginawa pala nito ni Ping Lacson kay Erwin Tulfo, kaya pala si Erwin Tulfo panay ang dila sa tumbong ni ni Ping Lacson. Kasi pala kinanapala nito ni Ping Lacson itong si Erwin Tulfo, kaya pala ngayon nagpapakaaso. Ganun pala, ha. Sige, diretso. So, maybe 1 or 2 more. So, pang 6 or 7 na ako, 6-7 na ako sa mga tina-target ni Senator Lacson. So, pag-usapan natin mamaya yan in a very calm, in a very professional matter. 6, pang-anim na daw siya na tinitira ni Lacson. Nagtagumpay si Lacson sa iba, pero dito hindi siya magtagumpay rito. Panay ang depensa niya ngayon. Hindi ako magnanakaw, hindi ako kurap, pinalaki ako ng magulang ko ng maayos. Ulol! Tiyang inang yan. Ulol, i-expose ka nito ni Alan Peter Cayetano, Ping Lacson, pati kulay ng panty mo. Pati kulay ng panty mo, boss. Ilalabas nito ni Lacson, humanda ka. Ipipin ko nga tong message na to ni Putragis. Wait lang, ha. Asan na yun? Pin, ayan. Para hindi mapagod to kaibigan ko si Putragis magpaalala sa inyo. So ayan, ano pa? Ma-assure ko rin po kayo na walang ghost project sa Taguig. To the best of our knowledge, ilang beses na nag-inspect. Walang po ghost project. So fake news peddler to si Ping Lacson. Pero bago ko sabihin fake news peddler si Ping Lacson. Pasalamatan muna natin si Mirel Domingo dyan sa Canada. Alam niyo kayo talaga sa Canada ang gaganda niyo na ang babangon niyo pa. Hindi kayo masyadong pagod. Maraming salamat sa inyo, Mirel Domingo dyan sa Canada. Hindi ako, yung mga taga-Canada, malalapit ang puso ko sa mga yan, Malalapit ang puso ko sa mga taga-Canada, mababait talaga yan, Maraming mga mababait, tsaka mga generous dyan sa Canada. Mabuhay kayo pag nagpunta ako dyan. Malakas ba mic ko? Hinaan ko rito. Wait lang. Ayan, hinaan ko. Hinaan ko pa. Okay na yan. Pabayaan nyo na kasi nagloloko tong ano ko, Basta importante na nakapag-usap tayo. Malakas ba yung mic ko? Wag na ako magsalita. Sige, mamaya, hinaan ko para pagka okay na yan, di okay na tayo. Said that po, kaya ako sinabi ko anong itatanim yan ang anihin. Kahit anong isip ko po, hindi pwedeng manahimik sa nangyayari sa ating bansa. So, ang nangyayari po ngayon ay may mga mastermind talaga, may mga minions. So, shoot kong t-shirt today ay dedicated po sa mga minions. Alam niyo ang pangalan ng mga minions, di ba? Pero itong isa, ito yan. Yan. Yung minion na yan, pangalan yan ay Melvin. So, shout out sa iyo ngayong Sunday na to, Melvin the Minion. Melvin the Minion. Ang pangit, parang demonyo. Melvin demonyo, ganon. Hindi, Melvin the Minion daw. Melvin the Minion. Minions. Di ba si Gru dyan sa Despicable Me. May mga minions yan, May mga tagagalaw, tagagawa ng mga kung ano-ano sa buhay niya. Ayan yan. Parang si Bongbong, tsaka si Romualdez sa mga ulo ng mga magnanakaw sa mundo. Sa mundo, hindi na sa Pilipinas. Butang ina silang pinakamagnanakaw sa mundo. Maniwala kayo. Sabi ko nga sa inyo, sa isang bagay, tinalo natin ang lahat ng mga tao sa buong mundo, Kahit siguro sa kasulok-sulukan ng ibang planeta. Tinalo natin. Saang bagay? Sa pagalingan? Hindi. Putang ina sa pagnanakaw. Itong magpinsan na to, putang ina, sa buong mundo sila ang pinakamagaling na magnanakaw. Sabi ko nga sa inyo, si Lupin III mahihiya sa kanila. Pag sama-samahin mo lang man lahat ng utak ng mga nakulong sa pagnanakaw sa buong Pilipinas, pati sa buong mundo, putang ina, pag pinagdikit-dikit mo yun, hindi uubra sa kanila. Itong si Martin Romualdez at saka itong si Bongbong Marcos, matindi talaga itong mga ito. Ito, nananalaytay sa dugo nito. Langis. Alkitran na. Sila ang pinakamagnanakaw sa mundo, hindi lang sa Pilipinas. Pag pumunta ka ng ibang bansa, pag tinanong mo, kilala niyo yung mga Marcos? Magnanakaw yan. Pumunta nga ako noong nakaraan sa sa kaduluduluhan ng Mongolia, doon sa may paanan ng Mount Everest. Mantakin mo, kilala pa rin si Bongbong tsaka si Martin doon. Nung sinabi ko, kilala niyo si Bongbong tsaka si Martin, nagulat yung yung taga Mount Everest, tinago yung pitaka niya, baka nakawin daw. Mga minions. Yan si Melvin Matibag, si Ping Lacson, si Tito Soto, si Erwin Tulfo. Bonggang bongbong. Maraming sa'yo. Salamat bongbong, ha. Isumbong kay bongbong. Mabuhay ka. God bless you. At buong pamilya mo, mabuhay kayo lahat. Salamat sa iyong pag-share ng blessing dito. So, mga minions siya. Marami pa. Yung mga vlogger ni Bongbong, wala. Yung putang ina mga patay gutom yun. Ang papangit na, ang hihirap ka. Wala yung mga yun. Itong mga minions siya, yung dalawang Rimulya, yung magkapatid na Rimulya na sa impyerno rin mapupunta, sila Abalos. Lahat yan, mga minions ni Bongbong yan. Naman yan, So, let's talk about kasi sabi na relax lang, cool lang. So, sige, pag-usapan natin mga sinabi ni Senator Lacson. Pero sayang oras if it's going to be about him or me or you. Totoo yan, Spencer Lacalle, di ba? Dyan sa Hong Kong, kilalang yung mga Marcos dyan. Kilalang yung mga Marcos dyan sa Hong Kong. Pag pumupunta nga daw ang mga Marcos dyan sa Hong Kong, nagsasara lahat ng bangko, baka nakawan nila.
But if it's going to be about a path towards finding the whole truth, ano ang forma ng flood control, saan siya natigil at bakit na-question yung integrity niya. Hindi po ako ang nag-question ng integrity niya. Buong bayan ang nag-question ng integrity nung tumigil siya mag-imbestiga nung pagdating na doon. Yun, ang ganda kasi ng sagutan nito ni Ping Lacson at saka nito ni Cayetano. Kasi nung sinabi ni Alan Peter Cayetano na si Lacson walang integridad, puta sumagot kagad si Lacson yata galit na galit siya na si Alan Peter Cayetano panay ang Facebook Live. Galit na galit siya, pero puta nakaabang naman siya. Nakaabang siya sa Facebook Live ni Alan Peter Cayetano. Sinasabi niya, Facebook Live yan, live seller na yata yan, Junior TBE. Maraming salamat sa iyo ha. Mabuhay ka. Asan na ba yung ano ko? Asan na ba yung putik yan. Oh, asan na ba yung ano ko dito? Hindi ko na mabasa to si yung isang nagpakulay. Maraming salamat. Oy, Virginia. Sino to? Hindi mamaya babalikan ko pagka lumabas yung ano ko dito. Nawala yung ng Apple ko ah. Oh, but anyways, ayun na nga, galit na galit siya dito kay Alan Peter Cayetano kasi live ng live. Pero noon naman siya nanonood ng live. Sa tuwing may sasabihin si Cayetano, putsang ina magpo-post kagad si Ping Lacson, pipick uping kagad ng mga mainstream media yan. Putang ina ganun kalakas si Ping Lacson sa mainstream media. Oh, pati utot niya, i-tweet ng mainstream media, maniwala kayo. So sinabi dito ni Alan Peter Cayetano walang integridad. Alam mo kaya sakit na sakit si Ping Lacson sa pagla-live ni Alan Peter Cayetano. Puta milyon na nanonood. Chinek ko yung mga videos ni Alan Peter Cayetano, 4.6 million views. 5 million views. Putang ina, maiinis ka ba ka naman talaga no? Mantakin mo si Ping Lacson pagka hindi marunong mag-Facebook si Ping eh. O kasi nga, yung mga comment section nila, Tulpo nila, Ping, mga naka-off yan eh. Kasi pag subukan mo si Erwin Tulpo pag live-in mo, nang lahat pwedeng mag-comment, kita mo lahat puros pag mumurahin yung hindot na yan. O ito si Ping Lacson, di ba marunong mag-live yan kasi pag nag-live si Ping Lacson, makikita wala siya make-up. O tsaka pag nag-live si Ping Lacson, wala man manunood, putyang ina niya. Baka mamaya singilin pa siya ng mga pamilya ng Kuratong Baliling. O, di ba? Mokang Globe. Mukhang Globe, maraming salamat sa inyong sa inyong pag-share ng blessing. So talagang wala daw siyang integridad. Bakit ba naman? Nag-conduct siya ng hearing. Nag-conduct ng hearing yung tarantado, wala naman na ipakulong, puros taga dating administrasyon. Puros mga kampi ni Cayetano yung pinakulong na tarantado, si Martin Luther King at saka si Bongbong Marcos, puta hanggang ngayon wala pa rin. Mga walang hiyain si Sandro Marcos na magnanakaw din, wala rin. At saka yung mga congressman na binabanggit ng mga congressman, wala rin. Chismoso lang kasi ito si Ping Lacson, pa-epal lang eh. Hindi ba? Heidi Sacro dyan sa may Europe ha. Maraming salamat sa iyo. Pasok. Hindi si Heidi Sacro sa Hong Kong pala to. Diba? Maraming pag-uusapan dyan. Marami pang ibang ebidensya na pwedeng sundin. No? Ang point ko lang guys, hindi to entertainment na debate o dalawang senador na nagbabangayan. Nagtimpi din po ako hindi magsalita. Grabe po ang ginawa niya kay Senator Marcoleta. Tapos nung nakulong na, panay kutya pa, panay pa ang tweet ba ginagamit niya or whatever na kung ano pang sinasabi sa health niya, makulong, etc. And the irony is, it's because of campaign donations. Alam ko rin naman saan nanggagaling yung campaign donations ni Senator Lacson. Diba? Ako po, kinabahan na yun. So, campaign donations. So ngayon, alam nito kung saan nanggagaling campaign donations. Patay ka ngayon. Patay ka ngayon, Ping Lacson. Pag nilabas niya yan. Tsaka ang kapal ng mukha nito ni Ping Lacson ha. O, tandaan ninyo ha. Sabi ni Toby Chanko, yung campaign funds na natanggap nito mga putang ina mga alyansang bagong Pilipinas, mga ulol na to yung tumakbo ng 2025. Galing daw yan sa flood control project ha. 60 million binayad nila kay Andrew E. Sumigaw-sigaw lang sa stage, 60 million galing yun sa pera ng taong bayan ha. O, sinabi yun na dun sa text ni Trigib Olaybar. Nakalagay yun doon na yung pera daw na binigay sa mga kandidato ng alyansa galing sa pagnanakaw. Sino ba ang taga-alyansa? Ayan, si Tulpo, si Erwin Tulpo, si Ping Lacson, si Tito Soto. At kung sino-sino pa mga kasamahan nila. Hindi ko lang alam kung lahat sila nakatanggap ng pera galing sa pagnanakaw o sila lang kasi sila lang man maingay. Di ba? So pag-uusapan natin dito yung campaign donations ni Mike Defensor na isang pribadong tao, yung dalawang dinamay, mayayaman talaga yun. May mga sariling eroplano yung kaya humanda sila pag nakalabas yung putang ina uubusin ng mga ng pera nila para ipakulong. Etong mga nagpakulong sa kanila. So yung mga yan nagbigay ng kanilang pera hindi galing sa nakaw. Etong mga ginamit nila Ping Lacson, nila Tulpo, nila Tito Soto noong 2025 elections, hindi natin alam kung galing ba yan sa nakaw. So alam nila, ganito kasi sabi ko nga sa inyo, magaling magturo yung mga magnanakaw ng mga magnanakaw kasi sila talaga yung magnanakaw at karaniwan ng mga tinuturo ng mga magnanakaw, dawit lang yan, hindi magnanakaw mga yan. Kaya ngayon, binibisto sila isa-isa ni Cayetano, putsang ina. Alam ninyo, kaya dyan sa Senado, si Cayetano, walang kaibigan. Ang kaibigan niyan, yung mga Duterte aligned lang. Kaya walang kaibigan si Cayetano, kasi puta, alam ni Cayetano, lahat ng karakas na ito, mga buwakan ng ina mga senador na ito, at itong mga senador na ito, ilag sila kay Cayetano. Kasi alam nila, putsang ina to si Cayetano, madaldal talaga ito eh. At tapos, ang matindi pa nun, wala silang mahanap kay Cayetano dahil malinis si Cayetano, malinis ang kanyang track record, malinis siya magtrabaho. Kaya ngayon, gigil na gigil sila sa kanya. Gigil na gigil ang magnanakaw, mga bossing, sa matinong tao, tandaan niyo yan. Si Satanas, galit na galit kay Jesus yan. So ngayon nilalabas ngayon ni Cayetano lahat ng mga baho nila. Unti-unti, ito matindi, unti-unti, para kang pinapatay unti-unti. Okay lang sana kung ilabas ni Lacson ni Cayetano lahat ng mga baho ni Lacson ng isang dagsaan na lang, hindi, inuunti-unti niya, inuutay-utay niya eh. Para niyang tinatadtad na pinapaso-paso ito si Lacson, putsang ina, wala na nagawa sa Senado, nakaabang na lang sa live ni Cayetano. Oy Lacson, magpakulay ka naman at saka mag-like and share ka naman. Nood ka lang ng nood eh. So,
napakabigat po para sa akin na kasi while I was preparing, fixing itong mic na to, tinitignan ko kung plug and play lang to. May lumapit sa akin, tapos sabi sa akin, "Sir, support, tuloy kayo, tulungan ka." Sir, totoo ba yung away ng mga senador? Sabi ko, kita nyo, kinukulong na nga yung iba. Sabi ko nga sir, pero parang, so I realized that to many people, disbelief, di ba, na ganyan na ang nangyayari. Kahit po kami sa Senado, kasi although si Senator Lacson may history to do that, ginanong din niya yung former Senate President Villar, basta nakaaway niya, ganyan yung kanyang word niya, hindi ko word down. That's how he melts down, di ba? By trying to destroy his enemies, ikulong. But guys, konting patience din kay Senator Lacson kasi one, may amo eh. Ginagawa lang niya yung sinasabi ng amo para pag ginipit ako, ang pagbibintangan siya, hindi yung administrasyon, di ba? Kasi ang importante naman sa kanila, yung boto naman talaga dito sa impeachment, tapos yung CHA or charter change. So I'll tell you more later. What's important po is siguro mga before 2 o'clock siguro po, no? Let me just have coffee, baka mag-lunch. And then let me gather my thoughts. Nag-aaral din ako for tomorrow and Tuesday. And so okay naman po yung sound. So from Jeddah, Saudi Arabia, Miss Zarincia Tobon, Rose sa school, but this is also the time where kung anong gawin namin, kayo talaga maapektuhan eh. So yung buhay natin ngayon ay dahil may mga umabuso ng 70s, 80s, pero may lumaban din at naging bayani, di ba? So it's not about becoming a hero, but it's about fighting for your future. So konting patience sa amin. That's why it's hard for me to debate with people who are in their 70s kasi nakita na nila yung resulta ng mga pagkaganyan na sisipsip ka sa admin, you sweep things under the rug, tapos grabe na yung sitwasyon. Except, yung, di ba meron boy that cried wolf na kaya lang nabubuko siya. Yung ibang politiko kasi, pag tingin nila, sila nasusunod na presidente o napapangakuan sila, biglang nagkakaroon ng blind side, biglang hindi na nakikita yung mali ng amo nila kasi tingin nila. So, doon nabuo yung Marcos na rin movement, di ba? So, yung Marcos pa rin, yan yung mga dating loyalists. Yung Marcos na rin, yung lahat nung pigilan natin si VP Sara kasi ang taas sa survey, baka hindi natin matalo yan. So, paano yun? Sobrang daming corruption during this administration. Hindi, tayo naman ang papalit eh. So, yun. Tapos, ilan na silang pinangakuan? Di ba? Sa Senate lang, ilan silang umaasa na pag na-impeach, sila napapalit. Isa na si Senator Lacson doon. Ang problema kung diniretso at ginawa niya lang ang trabaho niya at talagang sinundan niya yung ebidensya, hindi yung amo niya, edi sana po, baka siya pa ang iboto kong presidente o kumpanya. Mag-iipon pa ako. Diba? It's not too late. Diba? It's not too late. Bakit? Sa sobrang dami niyang alam, he can still tell people the whole truth. Ilan po throughout history na may mga record din, maaaring hindi perfect yung record, maaaring masama nga record, may mga iba nga criminal, pero nung naging state witness or naging yung binukas yung loob, sinabi yung buong katotohanan, in-embrace at minahal din. So, let's hate the sin but not the sinner. So, don't hate Senator Lacson but hate what he's doing now. Meron pa rin sa loob niya who wants to tell the truth, but yun nga, ang tingin niya kasi, pag sinabi yung the whole truth, ang makikinabang yung Vice President. So, I will follow my oath and be fair. Justice ang gagawin po natin sa impeachment. Having said that, hindi pwedeng manahimik sa overall na nangyayari sa ating bansa kasi dikit-dikit naman ito. Believe me, Senator Panfilo Lacson, I understand when you say you're hurting because of your integrity. But hindi po ako nag-umpisa nito. Issue lang po yung Senator Marcoleta. Hindi nga po ako active sa hearing na yan. Nakatutok ako bilang minority leader sa ibang mga bagay. Si Senator Marcoleta, whether when we were in the majority at si Senator Chis Escudero ang Senate President, and when we were in the minority, si Senator Dante Marcoleta po nakatutok dyan. Mga debate, bend the law, restitution, meron bang mastermind o hindi, debate lang yan eh, pinersonal mo. Pinersonal mo rin si Senator Marcoleta, kasama kayo pare-pareho sa case build-up, kinutya mo pa, tapos pati nung kinulong, pati kung naka-wheelchair, hindi mo naman alam yung kalagayan ng tao. Hindi ba? Tangin na ganyan kasama ang ugali niyan ni Ping Lacson. Ganyan kademonyo yung hayop na yan. Tangin mo, ganyan na inaabot ni Marcoleta. Pucha, parang kinukutsa niya pa. Tapos nagagalit kayo na kinukutsa yung namatay na vlogger. Yung sinusuportahan nyo na yung sinusuportahan nyo na senador. Ganun din ang ugali eh. Ayan si Ping Lacson, di ba ganyan ugali? Nakulong na nga nakulong na nga itong si Jenny Pak, maraming salamat sa inyo. Laban ng mga Baneteros, laban Boss Dada, laban Alan Peter Cayetano. Maraming salamat. Ganito na nga ang nangyari kay Marcoleta. Tinatarantado niya pa. Bakit? Bakit siya galit kay Marcoleta? Kasi una, pinakita ni Marcoleta na bobo siya. Ipinakita ni Marcoleta na kahit gano'n na siya katagal na senador, tarantado siya at wala siyang alam sa batas. Ngayon, in-expose ni Marcoleta itong si Ping Lacson na talagang pinagtatakpan niya yung mga magnanakaw sa flood control scandal. Pinagtatakpan niya talaga yun. Pinakita naman kita mo siya, naglabas-labas ng mga pangalan ng mga tao na ito pero kahit isang beses din niya pinatawag dyan sa kanyang komite. Hindi na siyang naging komite, tapos gumawa pa siya ng partial report. Putsang ina, hindi pa tapos yung hearing, gumagawa na siya ng mga partial report para mauna nang makulong yung mga kasamahan niya dyan sa Senado. Ganyang katarantado yan. Ngayon, nagagalit kayo na yung Mima Alicia, ginaganon, pinagtatawa na minumura. Tapos, yung pinagtatanggol nyo naman na si Ping Lacson, ganun din. Putang ina ninyo, pag sa inyo nangyayari pag sa inyo nangyayari yung karma, parang awang-awa kayo sa sarili ninyo, pero pag mga buhay kayo, hindi kayo nagsisipaghintuan sa paggawa ng kasamaan, mga hayop kayo. Mga walang hiya kayo. So ito, pinapakita dito ni Ann Peter Cayetano kung gaano katarantado ito si Erwin Tulfo at saka ito si Ping Lacson. Ang ina ng mga yan, palibasa nga, hindi mga abogado at mga politikong mga abnormal lang yan. Kaya ganyan lang ang ginagawa ng mga yan, puros paninira lang. Wala mang ginagawang batas, mga ulol na yan. Wala mang mga alam yan.
So, yung question ko, bakit abruptly tumigil yung hearing, and then bakit magkabila na yung sinasabi ng, magkaiba na ang sinasabi ng ombudsman na may mastermind at yung sinasabi mo na hindi? And then bakit may mga tinitignan, may tinititigan, at merong hindi tinitignan at all? So, pasok ngayon, question ko daw integrity niya. 2 weeks na yung impeachment, I'm just doing my job doon. Biglang titirada yung NBI tungkol sa Southeast Asian Games that we're very proud of. The whole nation is proud of. Ilang beses na naimbestigahan, wala kaming tinatago dyan, we're proud of it. Ayo, yun. Ngayon, ito, tanong ni Matibag. Wala naman akong binanggit na pangalan ni Alan Peter Cayetano doon at saka ni Pia Cayetano. Bakit galit na galit sila? Ito naman mga listahan ko, wala naman yung pangalan nila pero galit na galit sila. Alam mo kung bakit sila galit na galit? Kasi maayos eh. Maayos yung SEA Games. Yung ano na yan, yung pag-handle ng SEA Games, yung mga infrastructure dyan, maayos yan. Pinakikialaman ninyo at parang sinasabi nyo na merong korupsyon. Ngayon ang sabi nyo, parang may korupsyon, kaya gusto namin imbestigahan. Tanginan yan. Tapos na yan, ang tagal na panahon na yan eh. Panahon pa ni Pangulong Duterte yan, so definitely walang korupsyon dyan. Noong mga panahon na yan, si Vince Dizon, matino pa yan. Hindi pa yan yung Vince Dizon ngayon na malasatanas na, iba pa, matinong Vince Dizon pa yun nandiyan. Kaya maayos yung mga proyekto na yan. Ngayon, ba't nagre-react si Cayetano? Wala naman doon yung pangalan niya. Kasi nga, alam niya maayos. At gustong imbestigahan nitong NBI yung maayos na na-execute na programa. As ang dami-dami ritong mga pagnanakaw sa Pilipinas, hindi niya iniimbestigahan. Tama? Oh, so dapat ba magalit si Alan Peter Cayetano? Oo, kasi sana Matibag bilang isang NBI kung ang iniimbestigahan mo itong flood control scandal dito sa Pilipinas ngayon. Ayan, baka maging suportado ka pa niya. Yung problema, gusto mong imbestigahan yung isang bagay na matagal nang tapos. And at the same time, yung bagay na yon inimbestigahan na ng Kongreso, ng Senado, absuelto silang lahat. Tapos, yung close na kaso, gusto mong buksan, samantalang yung naka-open na corruption sa Pilipinas, hindi nyo iniimbestigahan, mga gago kayo. So, sinong hindi magagalit? Di lang naman si Alan Peter Cayetano nagagalit, pati kami nagagalit, wala rin naman yung pangalan namin dyan. Puros kasi kayo mga politika, puros kasi kayo mga chismis, mga hayop kayo, hindi nyo nilang ay gawin yung mga trabaho ninyo eh. Sasawsaw ka, tapos when I talk about Oy, Jenny Park, maraming salamat sa iyo, Jenny Park, sa iyong pagpapakulay, mabuhay ka. flood control na dapat nag-inhibit na yung bata mo, si Senator Erwin Tulfo, pero siya pa rin ang nagsasalita. Una, sabi niya, hanggang dyan na lang ba tayo, paikot-ikot na. Pagkatapos sabi niya, okay, kay JRTB, mabuhay ka. Kay Enoj Teresa, maraming salamat sa iyo, kay Enoj Teresa, kay Bongbong. Maraming salamat sa lahat ng mga nagpapakulay, thank you. Kay Mariel Domingo, thank you. Mariel Domingo, God bless you. Ayan, napasalamatan ko na yung mga yan kanina, thank you. hindi naman siya minority leader ako eh. Kung tinanong niya, dinag-hearing na, wala daw kwarto, o hindi daw pwede yung session hall kasi may impeachment. Monday to Wednesday lang yung impeachment eh. Or hinihintay niyo muna makulong lahat ng witness para wala rin mag-witness. Or kinakausap pa ba yung ibang mga witness? Kasi nga, yun yung tuligsa ko na bakit parang may pasahan ng bola si Senator Lacson at yung sa administrasyon kung kanino itututok yung investigasyon. So, integrity is very important. So, why not give integrity sa investigation natin sa flood control and sa lahat ng malalaking corruption issues para nga manumbalik yung pride ng ating bansa na good governance, rule of law. Eh ngayon kasi tayo bad governance, bend the law. Tapos takpan na lang sa maraming ayuda para wala na lang magtanong. Tapos pagka may nagtanong, ikulong na lang yan. Ganun na yung sistema eh. Yun po yung inaangal namin, yung sistema at nangyayari. So ba't ko sinabing sa bibig nahuhuli? Ano po sinabi ni Senator Lacson? Sabi niya may ghost project daw sa Taguig. Ang ombudsman po may interview sa isang dating vlogger na po ngayon, dating journalist, pero actually PR yon. Sinabi na nila last year pa, tinitingnan ng Taguig, wala po silang nakita. May alam din po akong excuse me, law enforcement agency, tumingin na, walang nakita. Of course, we do our due diligence, di ba? Ako mismo, pati opisina, nung pumutok yung mga skandalo, kasi periodic naman yan, tinitignan lahat ng project. Pero, and every year, kasi nga tinitignan ko anong hindi pa tapos para mapondohan. Pero pinatignan namin lahat kung anong may problema, anong hindi ano yung na-late. Wala pong ghost, excuse me, wala pong ghost project sa Taguig. At kung may makapakita po kayo, mananagot. Pero, nung sinundan po namin yung JA. Kita mo kung gaano kasinungaling to si Ping Lacson. Para lang masiraan niya ito si Alan Peter Cayetano, sasabihin niya may ghost project sa Taguig. Alam niyo ba kung gaano kaunlad ang Taguig ngayon? Halos lumalapit na sila sa Makati. Ganyan kaganda ang Taguig ngayon, mga bossing. Tapos sasabihin maraming ghost project. Yan, Lacson, lalayo ka pa eh. Andayin mo na binuksan chismis na hindi nagkatotoo eh.